Matapos ang matinding pag-atake, malakas na umungol ang halimaw sa labis na galit. Habang pasa ni Rude ang kanyang espada sa balikat, kalmado niyang sinabi na wala ng paraan upang makaiwas pa sila sa hinala ni Alpine. Napangiti na lamang si Alicia dahil ang isang hindi pagkakaunawaan ay naging dalawa na. Muling tumayo ang halimaw habang patuloy na sinasabi ni Alicia na dahil sa nangyari ay hindi na ito mapipigilan pa. Sa oras na yun, naghanda muli ang halimaw na umatake. Gamit ang kanyang kakayahang thread control, naglabas ito mula sa bibig ng malasapot na hibla. Naging alerto si Alicia at agad niyang tinawag ang kanyang espiritong apoy na si Seren. Inutusan niya itong sunugin ang mga hibla. Dahil sa pag-ataking yun, nagkaroon ng matinding pagsabog ng apoy na direktang tumama sa halimaw. Ngunit nang hamu pa ang pag-atake, ikinagulat ni Rude ang kanyang nakita. Muling kumuha ang halimaw ng maraming kakun mula sa kisame, doon niya napagtanto na isang decoy lamang pala ang naunang pag-atake. Muli itong kumain ng maraming kakun, at nabahala si Rude habang pinagmamasdan yun sapagkat muling makakabawi ng mana ang halimaw sa pamamagitan ng pagkain sa mga ito. Kaya wala na siyang oras upang mag-aksaya pa, inihanda niya ang kanyang sarili at naglabas ng gintong enerhiya upang sugurin ang halimaw dahil hindi niya hahayaang magpatuloy ito. Mabilis na tumalon si Rude sa ere at sabay niyang ginamit ang kanyang kakayahang rapid jump at flash step. Tinamaan niya ang katawan ng halimaw at napaungol ito sa matinding sakit habang nabitawan nito ang mga kakun. Namimilipit sa sakit ang halimaw dahil sa pag-ataking yun. Habang nahuhulog ang mga kakun katabi niya, sinabi niya kay Alicia na siya na ang magpapaliwanag kay Alpine. Pagkatapos sabihin yun, kumuha siya ng isang malaking kakun at siya mismo ang kumain nito. Bumagsak ng malakas ang halimaw sa sahig ng labirinto kasabay ng pag-angat ng alikabok sa paligid habang sinisimula ni Rude ang pagkain sa kakun. Matapos niya itong kainin, nakuha niya ang kakayahan sa pagsipsip ng mana at kakunang. Sa kabilang banda, biglang nagbukas ang isa sa mga kakun habang patuloy pa ring hinaharap ni Rude ang halimaw. Napagtanto niyang lalo lamang itong lumalakas sa pamamagitan ng pagkain ng mga halimaw. Kaya sinimulan na ni Rude ang mabilis na pag-atake gamit ang kanyang bagong lakas. Gamit ang kanyang espada, nagawa niyang putulin ang isang paa ng halimaw habang tumitilamsik ang dugo sa hangin. Sa tindi ng sakit, hindi maiwasang mapaungol ng malakas ang halimaw na uod. Ngunit sa oras na yon, tuluyan ang nagbukas ang isang kakun at may nilalang na lumabas mula rito. Tumalon si Rude ng mataas sa ere upang tuluyan ang tapusin ang halimaw. Sa sandaling yon, may nakita si Alicia kaya napasigaw siya upang balaan si Rude na mag-ingat. Ngunit huli na ang lahat, wala ng oras para makaiwas si Rude sa paparating na pag-atake. Tinamaan siya ng isang malakas na bagay na nagpabagsak sa kanya. Kahit nagawa niya itong harangan, ramdam pa rin niya ang bigat ng puwersa nito. Maayos namang nakalapag si Rude malapit kay Alicia habang naguguluhan sa nangyayari. Nang tumingin si Alicia sa mga kakun, napagtanto niyang may masamang mangyayari. Isang bagong halimaw ang lumabas, hindi lamang isa kundi maraming lumilipad na halimaw kasama ang malaking uod. Napansin nilang napisa na ang mga kakun na tinatawag na Mayern. Ilang sandali lang nahuli ang isang halimaw, biglang ibinuka ng Nade Swarm ang kanyang bibig at inilabas ang mga tendrils nito upang hulihin ang mga Mayern. Sa kasamaang palad, ginawa pa rin itong pagkain ang mga yon. Nang makita yun ni Rude, napaisip siya dahil malapit na sana nilang matapos ang laban ngunit ngayon ay tila bumalik sila sa simula. Dahil ang Nade Swarm ay sumipsip ng mana mula sa mga insektong kumakain ng puno, at dahil sa kakayahan ng Magic Soil, ang dami ng mana na naabsorb nito ay naging dahilan upang lumakas ito ng ilang beses, pansamantala nitong pinabuti ang stats at pinanumbalik ang kalusugan nito. Habang naglalabas ng lilang enerhiya ang Nade Swarm, napagtanto ni Alicia na humaharap sila sa isang Floor Master. Sa dami ng halimaw, magiging napakahirap ng laban kaya iminungkahi niyang umatras na sila. Buong tatag namang tumanggi si Rude dahil mayroon siyang naiisip na plano, kailangan lamang nilang pababain ang mga halimaw. Napatingin siya kay Alicia at sinabi nitong siya ang baalang gumamit ng kanyang kakayahan, kailangan lamang niya ng oras upang makapaghanda, dahil alam niyang may plano si Rude, agad niya itong naintindihan. Pagkatapos nilang mag-usap, agad inilabas ni Alicia ang kapangyarihan ng kidlat sa kanyang baston, dahil umaasa siya kay Rude, siya na ang bahala sa lahat. Malakas na umungol ang Nade Swarm na tila inuutusan ng mga lumilipad na halimaw na umatake. Agad namang kumilos ang mga ito patungo kay Alicia, ngunit mabilis siyang umiwas sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Habang nasa himpapawid, nagcast siya ng isang malaking bowl ang kidlat bilang paghahanda sa kanyang pag-atake.
Nagpakawala siya ng napakalakas na kidlat na tinawag niyang Thunder's Advent. Kumalat ito sa paligid at tumama sa mga lumilipad na halimaw na agad na kuryente. Napatingin si Alicia sa kanyang gilid nang maramdaman niyang may paparating na atake, kaya mabilis niya itong naiwasan. Bumagsak siya sa lupa kasabay ng pagbagsak ng mga tustado at nasunog na halimaw na tinamaan ng kidlat. Batid ni Alicia na magiging mahirap ang laban, ngunit hindi niya inaasahang magiging ganito ito kahirap. Ngunit hindi niya napansin ang paparating na pag-atake mula sa kanyang likuran. Dahil sa bilis ng halimaw, bahagya siyang tinamaan nito. Agad naman siyang nakabawi sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman. Dahil sa inis, muli niyang ginamit ang Thunder's Advent at napalipad ang halimaw. Napalingon si Alicia nang makaramdam siya ng napakalaking panganib sa kanyang likuran. Pagharap niya rito, bumungad sa kanya ang malaking bibig ng Nade Swarm na handa siyang lamunin ng buo. Buti na lamang at dumating ang golem ni Alpine at nataman nito ang mukha ng halimaw sa kanyang hampas kaya nakaligtas si Alicia sa panganib. Natuwa siya habang pinagmamasdan ang golem na ipinadala ni Alpine. Sabay silang lumapag sa lupa at nagpasalamat siya rito. Ngunit ilang sandali lamang, isang malakas na pag-atake ang tumama sa golem at tuluyan itong nagkapira-piraso, napaatras si Alicia at napatakip sa tindi ng impact. Dahil sa nangyari, nabahala si Alicia para sa golem ni Alpine. Habang pinagmamasdan niya ang napakaraming halimaw sa kanyang harapan, napagtanto niyang nasa alanganin silang sitwasyon. Bigla siyang nagulat nang makarinig ng kakaibang himig, tumama ito sa mga halimaw at sandali silang natigilan nang marinig iyon. Ilang sandali lang, isang pag-atake ang tumama sa katawan ng Nade Swarm at napaungol ito sa matinding sakit. Nang makita yun ni Alicia, naguluhan siya sa nangyayari. Bigla na lamang inatake ng Nade Swarm ang sarili nitong mga kasama at tinamaan ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Masaya siyang napalingon nang dumating si Rude at humingi ito ng paumanhin dahil pinaghintay siya. Makikita ang mga lumilipad na halimaw na tila may kumokontrol sa kanila. Ginamit pala ni Rude ang kanyang kakayahang Song of Charm na nakuha niya mula sa sirena upang kontrolin ang mga halimaw. Matapos niya itong makontrol, agad niyang inutusan ang mga 3 devouring bugs na umatake. Agad namang sumugod ang mga lumilipad na halimaw patungo sa Nade Swarm upang pabagsakin ito. Nang paparating na ang pag-atake, nagulat ang uod na halimaw. Dahil wala na itong oras upang umiwas at sa laki ng katawan nito, tumama ang mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Doon muling napaungol ng matindi ang Nade Swarm sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Natuwa naman si Alicia nang makita ito dahil napagtanto niyang iyon ang parehong kasanayang kumokontrol sa mga grants at iba pang halimaw. Ipinaliwanag naman ni Rude na gumagana lamang ito sa mas mahihinang halimaw, ngunit napaka-epektibo nito laban sa mga nilalang na tulad ng mga insekto. Naisip ni Alicia na dahil wala na ang mas mahihinang halimaw, kaya na nilang tapusin ang lahat. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang dalawang espiritu mula sa kanyang mga kamay, ang espiritu ng tubig na si Aldair at ang espiritu ng kidlat na si Wakian. Naglabas siya ng magic circle sa kanyang kamay at inutusan ng dalawang espiritu na tapusin ang mga insekto. Gamit ang pinagsamang kapangyarihan ng tubig at kuryente, nakalikha siya ng isang Thunder Snake Water Whip. Buong lakas niya itong binitawan patungo sa Nade Swarm habang nakabuka ang malaking bibig nito at nakausli ang dalawang pangil. Bakas sa mukha ng malaking uod na halimaw ang matinding pagkabahala sa paparating na pag-atake. Tumama rito ang pinagsanib na dalawang elemento na nagdulot ng matinding sakit na lumamon sa buong katawan nito. Hindi rin nakaligtas ang mga kinokontrol na lumilipad na halimaw at tinamaan din ng malakas na pag-atake. Nang hamu pa ang matinding atake, makikitang nagsibagsakan ang mga lumilipad na halimaw habang nasusunog, maging ang buong katawan ng Nade Swarm ay tinutupok din ng kuryente at apoy. Ngunit sa kabila ng matinding pinsalang natamo nito, nagpakawala pa rin ito ng isang malakas na ungol na umalingaungaw sa buong labirinto. Nang makita yun ni Rude, hindi siya makapaniwala na buhay pa rin ang halimaw, sobrang tigas talaga nito. Ngunit sa sandaling yun na rin pala ang huling ungol ng halimaw, dahan-dahan itong nanghina habang patuloy na tinutupok ng apoy ang kanyang katawan. Unti-unti rin itong bumagsak sa sahig ng labirinto, dahilan upang mag-angat ng makapal na alikabok sa paligid. Nang makita nilang tuluyan ng bumagsak ang Nade Swarm, napabuntong hininga si Rude dahil sa sobrang takot na kanyang naramdaman. Binanggit naman ni Alicia na isa talaga itong matigas na kalaban. Dahil sa malaking tagumpay na yun, masaya silang nag-high five sa kanilang mahusay na teamwork. Matapos ang matinding labanan, muli silang naghawak kamay at inactivate ang shoulder carry upang mapawalang bisa ang Knuckle Alasong misma sa kanilang mga katawan,
sinabi ni Alicia na malaki ang nagastos niyang mana, at ganoon din si Rude. Sandaling natahimik si Alicia habang nakatingin sa wasak na mga bato, doon niya naalala ang golem, malungkot niyang sinabi na iniligtas siya ni Alpine. Nilapitan nila yun at napagtanto ni Rude na si Alpine pala ang nagligtas sa kanya, kaya naisipan niyang pasalamatan nito mamaya. Nanlaki naman ang mga mata ni Alicia nang may makita siyang isang nilalang. Mula sa mga tipak ng katawan ng golem ay lumabas ang isang nilalang na tinatawag na Hitokusari. Agad itong kinuha ni Rude dahil sa kanyang kuryosidad kung ito ba ang pangunahing katawan ng golem, sumang-ayon naman si Alicia at sinabing mukhang natamba ito dahil sa pag-atake ng floor boss. Habang hawak yon, sinabi ni Rude na natalo na nila ang boss at nawala na rin ang surveillance golem ni Alpine. Dahil doon, naisipan niyang kainin ang Hitokusari upang mabusog ang kanyang tiyan. Matapos ang matinding laban, niluto ni Rude ang mga halimaw, gumawa siya ng barbecue manticore na may bear nose, butter-fried Hitokusari, 3 devo-uring bugs, at nade swarm croquettes. Masaya namang nagpasalamat si Rude para sa pagkain. Habang masaya niyang nilalantakan ang kanyang niluto, napaisip si Alicia habang pinapanood siya kung gawa nga ba sa mga insektong yun ang mga putaheng kinakain nila. Ngumiti si Alicia at sinabing matagal na rin mula noong huli silang kumain na silang dalawa lang, sumang-ayon naman si Rude at sinabing karaniwan ay kasama niya si Almira kapag kumakain noon. Natawa si Alicia nang maalala niyang unang beses niya itong nakitang kumain ng halimaw, natuwa rin si Rude nang maalala yon. Masaya niyang binalikan sa alaala ang mga pangyayaring yon, dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng isang kasama na kayang tumanggap sa kanya. Nagulat at bahagyang nahiya si Alicia sa kanyang mga sinabi. Bigla namang napahawak si Rude sa kanyang ulo at sinabi kay Alicia na magiging maayos din ang lahat, at maintindihan din ni Alpine tungkol sa mga nangyayari. Napatawa naman si Alicia sa kanyang reaksyon at nagpasalamat na nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap ng maayos matapos silang makabalik sa nayon. Pagkatapos, sinabihan niya si Rude na kumain na bago lumamig ang pagkain nito, nagmamadali naman siyang kumain dahil tama siya. Habang nakatingin si Alicia kay Rude na kumakain, naisip niya na marahil ay maayos din nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Naisip din niya na baka maaari na silang bumalik sa dati nilang samahan. Samantala, patuloy lang si Rude sa pagkain habang nasasarapan sa mga putahe. Nabigla siya nang sabihin ni Alicia na nagawa niyang gawing mukhang masarap ang mga pagkaing halimaw, kaya naging curious siya kung ano ang lasa ng mga monster dishes na yun. Ipinaliwanag naman ni Rude na ang Hitokusari ay may bahagyang kapaaitan, ngunit habang mas matagal itong ninunguya ay mas lumalalim ang umami flavor nito, bagay na bagay raw ito sa mantikilya dahil kumakalat ang masarap na aroma sa bawat kagat. Sunod naman niyang ipinaliwanag ang nade swarm, bagamat hami na ang kakaibang lasa nito dahil sa mantikilya, nakakagulat pa rin ang lalim ng lasa nito, na may kaunting tamis at banayad na aroma na kumakalat sa bibig. At ang pangatlo ay ang manticore, na ayon sa kanya ay hindi pala ganoon kasarap tulad ng inaasahan niya. Marahil ay dahil hindi niya nasunod ang recipe book, inihaw niya lamang ito gamit ang dahon ng shiso, ngunit pagbalik nila ay kailangan niyang kumuha ng mga dahon ng world tree. Matapos kumain, masayang pinagdikit ni Rude ang kanyang mga kamay at nakuha niya ang mga kakayahan ng mga halimaw na kanyang kinain. Naalala naman niya si Almira dahil mayroon na siyang dalang supply para rito pagbalik nila sa nayon. Naiinggit naman si Alicia kay Rude dahil nakakabawi ito ng lakas sa pamamagitan lamang ng pagkain. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may biglang figurang lumapit sa kanila. Napalingon si Alicia nang may magsalita mula sa kanyang likuran. Binanggit nito kung sino yon dahil puno na ng sorpresa ang araw na ito. Dumating pala ang uncle ni Alicia na si Tanis, na ikinagulat naman nilang dalawa. Nang makita ni Alicia ang kanyang Uncle Tanis, natuwa itong makitang ligtas siya, nabalitaan niya ang pag-atake sa Greenoth at narinig niyang nabihag siya ng Dark Guild. Dahan-dahan siyang lumapit at tinanong ni Alicia kung nandito ba ito upang tulungan sila at kung dahil ba yun sa sinabi ni Alpine. Pinaalala pa ni Alicia sa kanyang Uncle Tanis ang mga nangyari noong bata pa sila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nilampasan lamang siya ni Tanis at nagpatuloy sa paglalakad. Nagulat si Alicia nang sabihin nito na mukhang may mali siyang pagkaintindi sa nangyayari. Sa matalim nitong tingin, sinabi niyang hindi niya inaasahang masisira ang kanyang plano dahil sa kanya. Isiniwalat ni Tanis na siya ang may kagagawa ng pagdadala ng mga halimaw sa labirinto, pagnanakaw ng kapangyarihan ng World Tree, paggawa ng floor boss na sumisipsip ng mana, at pagpapakawala ng sakuna. Lubos na nagulat sina Rude at Alicia sa revelasyong ibinunyag ni Tanis habang inilalabas nito ang kapangyarihan ng isang halimaw.
Nanginginig ang boses ni Alicia at hindi niya alam kung ano ang sasabihin tungkol sa kanyang uncle. Mahigpit niyang napakuyom ang kanyang mga kamay habang iginiit ni Tanis na ang lupaing ito ay pagmamay-ari ng kanyang Panginoon na si Eta. Ipinakita ang nangyari sa Greenough 37 taon na ang nakalipas, makikita ang kanilang lupain na nilalamon ng apoy habang nagkakagulo ang buong nayon. Isang grupong nakamaskara mula sa Dark Guild na Shadow Claw ang sumalakay sa lugar. Agad na nag-utos ang kanilang pinuno na buhayin ang mga babae at patayin ang mga lalaking lumalaban, dahil mas mahalagang maibenta ang mga elf, mabilis namang tumugon ang kanyang mga tauhan. Mula sa bintana, nakita ni Tanis kasama ang kanyang anak na si Alpine ang mga taong sumalakay sa kanilang nayon, labis silang nagulat sa pagdating ng mga ito sa kanilang nayon. Ngunit kalmadong sinabi ni Tanis sa kanyang anak na magiging maayos din ang lahat at huwag siyang mag-alala, dahil nananatili pa rin silang nakatago. Pagkababa niya ng bahay, agad niyang inilabas ang kanyang mga monster tamer upang protektahan ang Greenough. Dahil sa nangyayari, takot na takot ang mga mamamayang elf, nagmamakaawa silang humingi ng tulong habang mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. Lumapit ang dalawang miyembro ng Shadow Claw sa isang babaeng elf at sinabihan itong mag-relax lamang dahil hindi nila siya papatayin. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na isa siyang mahalagang paninda at kung ayaw niyang magdusa ay huwag siyang lalaban. Nanginginig naman sa takot ang babaeng elf habang pilit na umiiwas. Nagulat ang lalaki nang biglang may paparating na atake. Dahil sa bilis ng pangyayari, wala na siyang oras upang umiwas at tinamaan siya ng malakas na suntok mula sa isang golem na nagpahagi sa kanya sa ere. Dumating pala si Tanis, galit niyang sinabi na hindi niya hahayaang madamay ang mga elf ng Greenough habang bumabagsak sa lupa ang kalaban. Agad namang sumugod ang isa pang miyembro ng guild habang may hawak na patalim upang tapusin si Tanis. Ngunit isang halijing apoy ang tumama sa lalaki at tuluyang lumamon dito habang napapasigaw siya sa matinding init. Nagulat ang ibang miyembro ng guild sa kanilang nasasaksihan. Dumating pala ang mga makapangyarihang elf ng Greenough at ipinahayag ni Tanis sa mga kalaban na masasaksihan nila ang tunay nilang kapangyarihan. Ilang sandali lamang ay isa-isa nilang pinatumba ang mga miyembro ng guild. Hanggang sa tuluyan nilang matalo ang lahat ng miyembro ng Dark Guild na Shadow Claw, matapang na ipinahayag ni Tanis na nagtagumpay sila at hindi na nila hahayaang may muling makapinsala sa Greenough. Ngunit naputol ang kanilang kasiyahan nang may biglang dumating at marahang pumalakpak habang pinagmamasdan ang kanilang tagumpay. Dumating ang pinuno ng guild na nakamaskara at kinilala niya si Tanis bilang dakilang pantas na higit pang mas malakas kaysa sa mga sabi-sabi. Agad namang nagtanong si Tanis kung sino siya at bakit tila kilalang kilala siya nito. Tumawa lamang ang nakamaskarang lalaki at sinabi nitong kilala ang pangalan ni Tanis sa iba't ibang lugar, maging sa mundo ng mga tao. Dagdag pa nito, minsang nagsama ang mga tao at elf upang protektahan ang mundo mula sa maraming sakuna, at ang kapayapaang tinatamasa nila ngayon ay siya mismo ang nagpanatili. Nang marinig yun, galit na tinanong ni Tanis kung bakit nito inatake ang kanilang lupain, na para bang minamaliit nito ang mga elf. Makikitang nakahandusay sa lupa ang mga katawan ng mga miyembro ng guild habang nagbabala si Tanis na siya na lamang ang natitira, kaya dapat nang ihanda ng lalaki ang sarili nito. Inamin naman ng nakamaskarang lalaki na siya na nga ang huling natitira, ngunit sapat na raw siya upang harapin si Tanis, kasabay nito ay naglabas siya ng lilang enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Ang lilang enerhiyang iyon ay unti-unting pumasok sa katawan ng mga natalong miyembro ng guild. Nagulat ang mga elf habang pinagmamasdan ang ginagawa ng lalaki at napatanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa sandaling yun, biglang tumayo sa likuran ng isang elf ang bangkay na tila kinokontrol. Mula sa likuran ng babaeng elf, bigla siyang sinaksak gamit ang kutsilyo, dahilan upang tumalsik ang dugo sa hangin. Napalingon sa gulat ang mga elf nang makita nilang bumagsak ang isa nilang kasamahan. Kumislap ang mata ng nakamaskarang lalaki habang sinasabi nitong nagsisimula pa lamang ang ikalawang yugto ng kanilang laban. Sa oras na yun, muling nabuhay ang lahat ng miyembro ng guild dahil sa ipinagbabawal na kakayahang tinatawag na Banquet of the Dead. Muling sumugod ang mga ito at sa pagkakataong yun ay isa-isa nilang natalo ang pinakamalalakas na elf ng Greenough. Napakuyom si Tanis sa galit at itinuro ang nakamaskarang lalaki habang sinasabing gumagamit ito ng ipinagbabawal na mahika at nilalapastangan ang mga patay. Habang nakaakbay sa mga bangkay, sinabi ng lalaki kay Tanis na masyado itong inosente pagdating sa usapin ng etika sa gitna ng digmaan at tila sobra ang tiwala nito sa sarili. Galit na umatake si Tanis gamit ang kanyang mga golem at nagbabala siyang hindi niya ito kailanman patatawarin. Agad namang sumugod ang mga golem patungo sa nakamaskarang lalaki upang tapusin ito.
Ngunit kalmado lamang na sinalubong ng lalaki ang mga ito, habang natatawa, mabilis niyang iniwas at pinagpuputol ang mga katawan ng golem gamit ang kanyang espada. Nang makita ni Thanes ang nangyari, hindi siya makapaniwala na nagawa nitong makalusot sa kanyang pag-atake. Diretso namang sumugod ang nakamaskarang lalaki kay Thanes upang tuluyan ang tapusin ang laban. Tumalon ito sa ere at pinaikot ang katawan habang inililipat ang espada sa kanang kamay, samantala, naghanda naman si Thanes upang mag-counterattack. Ngunit ikinagulat ng nakamaskarang lalaki nang bigla na lamang siyang bumagsak ng malakas sa lupa. Humarap si Thanes at itinutok ang kanyang magic circle sa kalaban, galit niyang sinabi na pinukaw nito ang galit ng puno ng mundo at hindi ito mabubuhay upang maikwento pa ang nangyari. Sa kabila ng sitwasyon, ngumiti pa rin ang nakamaskarang lalaki at sinabing tunay ngang karapat-dapat si Thanes sa titulong dakilang pantas at hindi niya ito dapat minaliit. Habang nagsasalita ang lalaki, lihim nitong ginamit ang kanyang kapangyarihan. Kinontrol nito ang isang elf upang umatake mula sa likuran ni Thanes, bagay na lubos niyang ikinagulat. Napalingon si Thanes nang maramdaman ang panganib sa kanyang likuran, ngunit huli na ang lahat. Wala na siyang oras upang umiwas at tinamaan siya ng pag-atake ng kinontrol na elf dahilan upang sumabog ang dugo sa hangin. Samantala, tuwang-tuwa naman ang nakamaskarang lalaki sa kanyang nasasaksihan. Kinuyog si Thanes ng kanyang sariling mga kasamahang elf at paulit-ulit siyang pinagsasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan habang tumatalsik ang dugo sa paligid. May mapanuyang tanong pa ang kanyang kalaban kung ano raw ang pakiramdam na patayin ang sarili niyang mga kababayan. Makikitang bumagsak si Thanes habang naliligo sa dugo at nanginginig ang kanyang kamay sa matinding sakit. Tumayo ang nakamaskarang lalaki sa kanyang harapan kasama ang mga kinokontrol na bangkay ng mga elf at sinabi nitong sa wakas ay nalagutan na rin ng hininga ang dakilang pantas na lubos na nagmamalasakit sa kanyang lahi. Sa kabila ng matinding pinsala, galit na galit pa rin si Thanes sa nangyari habang pilit niyang tinitiis ang sakit. Ngunit sa harap ng kanyang kalaban, tuluyan siyang bumagsak at nawala ng malay. Napahawak naman sa ulo ang nakamaskarang lalaki sa inis dahil mas marami raw ang naging casualty kaysa sa kanyang inaasahan dahil kay Thanes. Gayunpaman, natapos na ang kanilang misyon kaya oras na upang umalis, kasabay nito ay binuhat niya si Thanes sa kanyang balikat. Sa hindi kalayuan, sa likod ng isang malaking puno, nakita ni Alpine ang lahat ng nangyari, wala siyang magawa kundi tahimik na panoorin ito mula sa malayo. Upang hindi marinig ng mga kalaban ang kanyang pag-iyak, kinagat niya ang kanyang hinlalaki habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha sa matinding lungkot. Makalipas ang 35 taon, makikita si Thanes sa loob ng isang bilangguan, labis na siyang pumayat at may nakakabit na mahiwagang aparato sa kanyang katawan. Dumating ang isang gwardya at sinabing oras na, pagkasabi nito ay isang malakas na kuryente ang damaloy sa katawan ni Thanes dahilan upang mapasigaw siya sa matinding sakit. Pinagsabihan pa siya ng lalaki na talagang matitibay ang mga elf at isa siyang tunay na halimaw. Dahil sa paghihirap na dinanas ni Thanes sa loob ng 35 taon, nakiusap na lamang siya sa kanyang mga kaaway na patayin na siya. Ngunit sinabi lamang ng lalaki na isa siyang mahalagang paninda at hindi nila siya papatayin ng ganoon kadali dahil marami pa silang mapapakinabangan mula sa kanyang kapangyarihan. Galit na napamura si Thanes at tinanong kung paano nila nagawang gawin yun. Naniniwala siyang balang araw ay malalaman din yun ng kabisera at pagbabayaran nila ang kanilang mga krimen. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki at sinabing wala itong kamuwang-muwang sa tunay na nangyayari. Lubos na ikinagulat ni Thanes nang sabihin ng lalaki na alam mismo ng kabisera ang lahat ng kanilang ginagawa. Dahil dito, napaiyak na lamang si Thanes sa kawalan ng pag-asa. Idinagdag pa ng lalaki na ang kabisera ang kanilang pinakamahalagang kliyente kaya walang saysay ang lahat ng kanyang paniniwala. Hindi makapaniwala si Thanes na ipinagkanulo siya ng mundong matagal niyang pinuprotektahan. May mapang asar na ngiting hinawakan ng lalaki ang buhok ni Thanes at sinabi nitong isa na lamang siyang fossil na nakakapit sa nakaraan at nagkukwento tungkol sa isang mundong matagal nang nagbago. Napaiyak na lamang si Thanes sa dalamhati ng mapagtanto niyang tuluyan ng nababaliw ang mundong kanyang minahal. Masaya namang sumang-ayon ang lalaki at sinabing sa mundong ito, kapangyarihan, pera, at lakas lamang ang mahalaga. Malungkot na sinabi ni Thanes na kung ganoon na ang mundo, mas mabuti pang mamatay na lamang siya. Nang marinig yun, natawa lamang ang lalaki at marahas na binitawan ng ulo ni Thanes, sinabi nitong mananatili siyang nakakadena roon habang buhay habang patuloy nilang ginagamit ang kanyang mahika. Ngunit biglang nagulat ang lalaki nang may hindi kilalang figurang pumasok at nagsabing walang kaligtasan sa bulok na mundong ito. Dahil sa pagkataranta,
Agad niyang binunot ang kanyang espada at tinanong kung sino ito at paano ito nakapasok. Ngunit hindi sumagot ang Figueira. Sa isang iglap, mabilis nitong inatake ang lalaki at tinamaan ang kanang mata nito, bagay na labis niyang ikinagulat. Dahan-daang lumapit ang misteryosong Figueira patungo kay Tanes habang napapasigaw naman sa sakit ang lalaki habang nakaluhod sa sahig. Napatingin si Tanes sa Figueira nang sabihin nitong sama-sama nilang dadalhin ang katotohanan at kaligtasan sa mundong ito. Dumating pala si Eita at ipinahayag niya sa dakilang pantas na si Tanes na kailangan niya ang kanyang kapangyarihan.